road safety at updates sa kanilang mga programa at serbisyo. Ating pag-uusapan kasama si Dr. Jose Pujalte Jr., Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center. Dr. Pujalte, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Joshua and Cheryl. Isang karangalan na inimbita ako dito sa programa nyo. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Doc, simulan natin sa kaliwat kanan pong road accidents na naiulat kamakailan. Kasama na po yung mga road rage na napabalita. Gaano po kadalas na may dinadala sa inyong ospital ng mga pasyenteng biktima ng mga ito base sa inyong datos at monitoring? Sabihin ko lang, ang 2024 statistics namin, about 134,000 patients ang natingnan. No? At sa ER namin, about 100 patients every day ang natitingnan sa emergency room ng Philippine Orthopedic Center. At kalimitan, marami dito ay mga aksidente sa kalye. At kung iisipin natin, sa mga traffic crashes, no, traffic or road accidents, ang mga tinatamaan naman ay pasahero, yung tumatawid o yung pedestrian, at ang driver. Kaya tatlong grupo yan ng mga pasyente na maaring ma-involve sa mga aksidente. Dok, ano po yung kadalasang injury o kondisyon po ng mga pasyente na tinatanggap po ng inyong ospital? Kalimitan ito ay mga bali sa extremities. Ibig sabihin, bali sa binte, bali sa braso, bali sa kamay, at ang mga long bones na tinatamaan rin, katulad ng buto ng hita o yung femur. At kalimitan, meron itong kasama na injury sa leeg, no? At sa ulo, pwede magkaroon ng concussion. Maari rin tamaan ng mga internal organs, katulad ng atay, ng bato, at apdo. No? At nabanggit po yung mga maaaring tamaan sa katawan ng isang pasyente. Dok, sa procedure niyo po, inaalam niyo po yung background nung kung ano nangyari. Sa mga naranasan po, sa mga natanggap niyo pong pasyente, ano po yung kalimitang dahilan para maging serious injury ito? Ang serious injuries, nakikita namin sa overspeeding. At siyempre, kung tatamaan dito ang tumatawid, pag minsan dadating sa ospital nga namin ay naghihingalo na. Kaya malaking bagay rin ang tinatawag naming puwang o yung gap between the transfer of the patient from the injury site to the hospital or to the emergency room. Kailangan natin talaga ng mga trained emergency medicine technicians. Pero sa datos niyo po, kalimitan po ba na nagkakaroon ng serious injury, driver o yung pasahero pagdating sa mga sasakyan, sa motorsiklo, sa kotse? Sa kalimitan, yung mga motorcycle drivers. Kasi some of them, wala pa ring helmet, kahit may helmet law tayo. At yung iba naman, sapagkat exposed sila, no? Wala namang proteksyon katulad sa isang sasakyan. Kaya kalimitan ang natatamaan sa kanila ay yung kanilang mga binte. At ang kinakatakot natin dito ay yung tinatawag na open fracture. Ibig sabihin dito ay yung buto ay lumalabas mula sa balat at ito ay isang emergency. Kapag ito ay hindi nalapatan ng lunas sa emergency room, madali magka-impeksyon at sinasabi natin maaari pang maputulan ang pasyente. Doktor, meron po ba kayong mga partnership o ugnayan po sa mga ahensya tulad po ng MMDA, DOH, or LTO po pagdating sa pagtugon sa road accidents? It goes without saying, no, we had an MMDA MOA na kapag ang kanilang mga traffic officers ay nasaktan, maaari silang dalhin agad-agad sa emergency room ng aming ospital. Wala naman kaming tinatanggihan at ang emergency room namin ay bukas sa lahat ng nasasakuna. And punta naman tayo dun sa mga bagong serbisyo, Doc, at yung programa ng Philippine Orthopedic Center. Can you share us more about it? Recently, ang aming ospital ay nabuksan ang aming tinatawag na Apex Building. At because of this, marami kaming mga bagong equipment, diagnostic at treatment
equipment. No? Halimbawa, meron kaming operating microscope, meron kaming mga surgeries na maaari nang gawin on a day basis, no? Yung ambulant surgery na tinatawag, lalo na sa sports medicine. Sa hand surgery naman namin, maaari kaming gumawa ng mga procedure na hindi na kailangan ng general or regional anesthesia. Ginagawa ng mga surgeons namin under local anesthesia namang na wala pang tourniquet o yung nirarap na goma para hindi dumugo. No? Doc, nabanggit niyo po yung mga kagamitan, yung mga bagong kagamitan. Meron po bang mga facilities naman na bago rin po na pwedeng i-look forward po ng mga pasyente po na magpapatingin po sa... Yung bagong building namin, may 6 na bagong operating room. Sa ngayon, ang operations namin everyday ay umaabot between 18 to 20. At sa aming palagay, sa pagbubukas ng bagong operating room ay madadagdagan na ang mga kaso natin. Doc, ano naman po yung mga programa ng POC para naman sa long-term rehabilitation ng mga pasyente ng orthopedic o na may orthopedic injuries? Ang Department of Rehabilitation Medicine namin ay nag-level up na rin. Some of our equipment are already into robotics. No? Kung mapapansin mo, mapapabilis ang rehabilitation ng pasyente kapag may tulong ng robotic equipment. At meron na tayo ngayon sa Philippine Orthopedic Center. Dok, paano naman po sinisiguro ng ospital ang accessibility ng inyong mga serbisyo para po sa mga mahihirap at indigent patients? Dahil alam po natin medyo mahaba po ang pila sa inyo po, sa POC po. Ang kagandahan sa Philippine Orthopedic Center ay pinatutupad na namin ang universal healthcare. Kaya as much as possible, wala kaming sinisingil sa pasyente. Itong pinapaigting ng ating butihing Secretary of Health, si Dr. Teodoro Herbosa, na tinatawag na NBB o No Balance Billing. Ibig sabihin, ang pasyente na pumapasok sa aming ospital ay hindi pinagbabayad pati sa paggamit ng tinatawag na implant o yung bakal na aming nilalagay sa operasyon. Alright. So mas magiging accessible din pala ito sa mga vulnerable sector, Doc. Kasi minabanggit ka kanina mga robotic surgeries, kasi pagka narinig na ng robotic, medyo mahal. So paano po magiging proseso doon? Ang robotics namin ay sa rehabilitation medicine. Okay. Pero ang mga siruhano namin ay ang ginagamit nila ngayon ay yung minimally invasive. Ibig sabihin ay maaring maoperahan ng pasyente sa umaga at uuwi na sa hapon. At wala itong pinag-iba sa mga private hospital. Ito ang tinatawag naming Apex Services sapagkat ang Philippine Orthopedic Center ay tinaguri ang National Specialty Center in Orthopedics and Rehabilitation Medicine. Ibig sabihin, kami po yung tuktok ng services in both orthopedics and rehabilitation medicine. And Doc, tungkol naman po sa road accidents at road safety, may sinusulong po ba ang POC na awareness campaign or information dissemination para sa publiko para makaiwas sa aksidente at yung tamang first aid? Kasi minsan, ang nangyayari habang naghihintay ng ambulansya o ng mga rescue teams, ay yung mga concerned citizens yung tumutulong. So ano po yung ginagawa nating aksyon para hindi lumala minsan yung sitwasyon? Well, ang number 1 dyan ay yung tinatawag na ensure safety. Sa site ng aksidente, ang mga sabihin na natin, usisero, no? Dapat ay tanggalin nila ang pasyente kung may magliliyab. For example, no? Halimbawa, yung sasakyan. O kaya ay hindi pa tapos yung aksidente at maaring madagdagan. Ilalagay natin sa isang safe na lugar ang pasyente at lalo na kung walang malay, dapat ay hindi siya nakatihaya. Ito ay ang tinatawag nating recovery position. Ilalagay ang pasyente sa kanyang side para kung meron man siyang pustiso o ang kanyang dila ay hindi babaliktad, hindi siya
malagay natin sa recovery position para siya ay tuloy-tuloy na makahinga. May way po ba ang POC para ma-share natin ito sa publiko, itong information na mga ganito? Itong mga ganitong information ay through the Department of Health na ang media nila. In fact, kakalabas nila yung reminder about the helmet law na karamihan sa mga na-aksidente na motorcyclists ay sapagkat wala silang helmet. No? Pangalawa, I encourage the public, bakasyon pa rin, na sila ay sumangguni sa Philippine Red Cross sapagkat sila ang nag-o-offer ng first aid courses. No? Sapagkat personally, kailangan lahat ng tao ay marunong mag-first aid o basically ang CPR, no? Yung cardiopulmonary resuscitation. Kasi hindi natin alam kung tayo ang tutulong o magsasalba sa isang pasyente na nasakuna. So mabuti na alam natin, no? Kasi minsan hindi natin alam, baka tayo yung magiging savior, kaya tayo yung sasagip ng buhay. Totoo yan. Doc, paano naman po makikipag-ugnayan in case po na mayroong emergency o aksidente? Paano po makikipag-ugnayan sa Philippine Orthopedic Center? Ang number namin is 8711-4276. Yan ang aming trunk line. At meron din kaming Facebook website. No? Kaya mas madali kami through social media makasangguni. Alright, mensahe nyo na lang, Doc, sa ating mga kababayan tungkol sa kahalagahan ng pag-iingat sa kalsada at ang papel ng POC sa pagtugon sa mga road accidents. Ang responsibilidad ay nasa motorista. No? Kaya kailangan tayo sumunod sa batas, no? Follow the signs, at pag ginawa natin to, mababawasan ang mga aksidente. Maraming salamat. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Jose Pujalte Jr., Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center.